how he came so far from glory, came and dwelt among the lowly, such as I, to suffer shame and such disgrace. On Mount Calvary take my place. It's then I ask myself this question: who am I? Who am I that the King would bleed and die for? Who am I that he should pray, not my will but thine fall? The answer I may never know. Why ever love me so? But to an old rugged cross he'd go. For who am I? When I'm reminded of his words, I leave thee never. Just be true, I give to you a life forever. I wonder what I could have done to deserve God's only Son, to fight my battles till they're won. For who am I? Who am I that the King would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will but thine fall? The answer I may never know. Why he ever loved me so? But to an old rugged cross he'd go. For who am I? Thank you, Pastor Ronan. Wow. Isa mamutagot, iani atas sa Prince of Peace, King of Glory. Isa mamutagot. Yang karon lagi mo na ta, kinsa mamutagot, nalita mo ang base nino. Who we are, that we will not return our eyes and offering. Who we are, that we will not come to church for worship. Ganda. Pastor Dibigan, give me my good hand, please. Thank you, Pastor. Good morning, everyone. Alright, this time, tatalakay po tayo ng isang mensahe na naniniwala po ako na napaka-importante. Una, for the furtherance of the gospel. Para po lalong lumawak, lalo pang marami ang maabot natin ng Ebanghelyo. Para hindi natin malose yung harvest. So I would like to share with you this morning a very important message concerning our ministerial relationship.
Okay? Ministerial relationship. Let me invite everyone to please open your Bible in the book of Romans. Romans chapter 12, please. And I would like to request again all of you to please rise. Let us all stand up, please. Actually po, ang isa sa inspirations ng aking message is about the relationship, our relationship in the ministry. Yung mga Manila pastors na kasama po ng inyong likod, actually po, ito ay hindi lang basta mga kasama. Kino-consider ko po silang mga matatalik na kaibigan. I consider them as close friends in the ministry. And I need them. Kailangan ko po sila. Sapagkat naniniwala po ako, we need each other. We need each other. Kahit to yung mga malalaking pastor sa termino ng tao, meaning humanly speaking, even those pastors na nahando na po sa kanilang malaking gawain, kailangan pa rin po nila ang kapwa nila pastor. Yung mga members, you need each other. Yung pong mga workers, you need each other. Lahat tayo, kailangan natin ang isa't isa. Amen? Okay, kung nakita na po, please say amen. Maganda po pag nag-aaral tayo sa ating pong pakikinig, kung si Satan po ay may balak na ikaw ay tabihan ngayon para hindi ka makapakinig, palayasin mo siya sa pamamagitan ng iyong pag-amen sa salita ng Diyos. Amen? So, let Satan feel that you really enjoy listening to the Word of God. Romans chapter 12, beginning verse number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministry. Or he that teacheth on teaching. Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that sheweth mercy with cheerfulness. Verse number 9. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you. Bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own counsel. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Verse number 18, this is our key text. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Let us again come to the Lord in prayer.
our gracious, loving God, this morning we would like to praise your name. Thank you, Heavenly Father, for the freedom, for the liberty that we have here in our country, O Lord, to open your holy word. I pray, O Father, that this morning as we come to you, may you bless our hearts, O God. Talk to us and touch your people once again. Lord, thank you so much for your faithfulness. Thank you for this church. Thank you for his family. Thank you for this ministry. Lord, I pray that this morning as we continue to come to you, as we continue to listen to your word, may you again accomplish your will in our midst. Help me and empower me, O Lord. Use me for your glory and for your honor. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Okay, please be seated. Upo na po tayo. You know, yung Romans chapter 12, I can say na napakalaki po ng naitulong nito sa akin. Sa akin pong buhay bilang mananampalataya, sa akin pong buhay bilang manggagawa, I can say na ang laki-laking help sa akin ng Romans chapter 12. You know, kung magiging observant po kayo, this chapter is very challenging. Sapagkat hindi po ito ayon sa norm. Hindi po ito yung ayon sa takbo ng ating pong inaasahan. Ito po ay isang kabanata na kung saan talagang i-challenge ka to prove your spirituality. Yung mga ginamit na salita, yung mga pinunto ni Apostol Pablo, what the Apostle Paul pointed out in this chapter, sasabihin ko po sa inyo, kung ngayon magiging totoo tayo sa sarili natin, marami po sa atin, hindi ito basta nagagawa. Yeah, that's right. Diba? Pagka ikaw pinersecute, ano ang tendency mo? Pero ang sabi po rito, bless them. Bless and curse not. Okay? Ang sabi po, rejoice with them. Not to rejoice. Pagka may nakikita tayong nagre-rejoice, marami ho nalulungkot. Ano ang sabi ng preacher? Ano po ang sabi ng speaker natin? Ano po sa archers? Yung envy. Matindi po ang ginagawa ng envy. And sad to say, even in the ministry nowadays, meron pong perwisyo na nagagawa ang envy. Dahil sa envy, ikaw ay masyadong palapinta sa iba. Dahil sa envy, hindi maging matamis ang samahan ng isa't isa. So kaya delikado talaga yung envy. Okay? So mga kapatid, ang sabi po, rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Minsan po, hindi natin namamalayan. Kahit magalit ka sa isang tao ang sabi nga ng Bible, rejoice not when thine enemy falleth. Hindi mo pa rin ikasasaya. Bakit? Kapwa mo yan Diba? Pero ang natural ng tao, yung pumainggit sa kagalakan ng iba. Yung pumagalit at gumawa ng masama sa pumersecute sa kanya. Di lalo na kung pinuntahan pa natin yung mga hulihang talata. Ang sabi po, recompense to no man evil for evil. Provide good things, honest. Di po ba? In the sight of all men. Mga kapatid, makikita nyo po na ang sabi ng Bible, recompense to no man evil for evil. For God had said, di ba? Vengeance is mine. I will repay. I will recompense, said the Lord. Heto na po. Ang sabi niya, if thine enemy hunger, hello? Natural ba yun? Is that a natural thing? Natural ba ng tao na kapag kayong kaaway mo nagutom at nangailangan ng tinapay, pakakainin mo? Lalasunin, oo. Pero yung pakakainin, hindi natin natural yun. If he thirsts, give him drink. Natural ba yan? Hindi. It takes spirituality for you to do that. For us to apply that. Amen? So again, hindi basta tayo po ay nagbibigay at nagsishare ng mga verses sa Bible. We should feel the very essence and we should apply the Word of God bago natin talaga isigaw to kung kani-kanino. Kasi sa Romans chapter 12, ang paborito natin dyan, verses 1 and
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. In verse number 2, gusto kong kunin po natin yung diwa, the very essence of verse number 2, and be not conformed to this world. You know, ang thinking ng iba, pag sinabing be not conformed to this world, we are just referring, or the Bible is just referring to worldliness, yung pang pleasures. But actually po, sa totality ng ating pong spiritual life, ang gusto ng Panginoon, huwag kang makiayon sa mundong ito. Kung ang mundo ay nalulungkot kapag kami nagsasaya, huwag kang umayon sa ganong klaseng tao. Kapag ka po merong nag-aaway, dahil inaway siya, mga away ka din, huwag kang tumulad, huwag kang umayon sa ganon. Di ba? Kundi i-apply natin. And you know, sa kalagitnaan nito, sa pinakapuso ng chapter na ito, ang sabi po ng Bible, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Eh lalo na po kung pastor tayo, dapat peacemaker tayo. Kung pastor po tayo, hindi tayo dapat striker. Kung ikaw ay mananampalataya, sabi mo, Kristiyano ka, alam niyo po ba mga kapatid, hindi natin sinasabi na hindi importante ang doktrina. Sa katotohanan po, ang Baptist, kung ang pag-uusapan natin, when it comes to doctrine, wala akong nakitang gagaling sa Baptist. Kaso, ang galingan natin sa doktrina, kamusta naman tayo sa application? Kamusta naman tayo sa pagsasamahan at pakikitungo natin sa isa't isa? Alam niyo po ang sabi ng Panginoon, kung kayo nga ay nag-iibigan sa isa't isa, anong sasabihin naman na sa paligid? Kayo nga ay aking mga alagad. Amen? If you love one another, di ba? Kung iniibig nyo ang isa't isa, sasabihin nila that ye are indeed my disciple. Meaning, even our Lord Jesus Christ, napakaliwanag po na ang sinasabi niya, ang pagmamahala natin sa isa't isa, ang magiging isa sa palatandaan na Kristiyano talaga to, tagasunod talaga ng Panginoon ito. Amen? Kaya, kapatid, total sanay ka nang tumayo. Kanina pinatayo ka na, tayo ka. Hindi na ako mahirapan, sanay na to eh. Ang tagal kanina eh, di ba? Alam niyo po ba na hindi ko alam ang pangalan nito? Hindi ko siya kilala by name. Ngayon lang po. Pero the fact na alam kong Kristiyano siya, the fact na alam kong kamanggagawa siya, hindi na namin kailangan masyado magkaalam at magkakilala. Kasi para mangyari yung kailangan pampatirahin niya ako sa bahay nila, mahihirapan pa to, napakainin po ako. Diba? Pero hadlang kayo para maging maganda. Hindi ba ang saya ng fellowship na ito? Ngayon lang tayo nakita-kita, pero parang ang tatagal na natin magkakilala. Palagi ko sa dami ng tayo niya, marami ng gain. Marami na dapat pakinabang ito. So ang point natin, hindi ba masarap yun na kahit saan ka mapunta, pagkakapwa mo Kristiyano, yung spirito nyo, yung andali pong, mas maganda yung ganun eh. Kaysa naman kung saan nung nakita mo yung tao, tingin ko mayaman ko, hindi man ako. Hindi pa nga kayo nagkausap, may judgment ka na? Paano gaganda relasyon? Alam niyo po, may mga taong maporma lang, pero hindi naman mayabang. Di mo ba? Minsan kasi pagka nagka-itsura kapag ka mas pogi sa iyo, mayabang na tingin mo eh. Di ano mangyayari? Di puro mayabang na tingin nyo sa akin? Hindi na ako. Gusto niyo bang palabasin na talagang di puro mayabang na magiging tingin natin kay Pastor Eli? Pastor, sa mga hukay sa tumayo, para makatayo ka din. Malaking bagay po ito. Nag-gusto kayo sa message si Pastor Babalot? Isipin niyo po kung nakita niyo pa lang na dahil sa tindig niya, dahil sa ganda lalaki niya, mayayabangan na kayo sa kanya, di lalabas sa saka ng yabang to. Dahil ang ganda lalaki ko eh. Meron po tayong pag-uusapan ngayon. Ang sabi po ng Bible, if it be possible, as much as lieth in you. Ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, kumbaga po, doon ka kaagad sa takbo ng isip, na ang tinatakbo ng isip mo, kung paano kayo magiging maayos sa isa't isa. Hindi po yung, hindi isip ka pa ng dahilan para mag-away kayo.
Di ba? Pastor, mahirap eh. Eh, sabi ng Bible, as much as lieth in you. Ano yung sabihin sa Tagalog? Hanggat mapapagsisinungaling ka. As much as lieth eh, ano? Ano ang ibig sabihin yan? Hanggat may paraan, hanapin mo ang kahit kalit-liitang paraan basta maging maayos lang kayo sa isa't isa. Mga kapatid, hindi ho kakaunti ang baptis. Marami po ang baptis. Ang problema po, hati-hati ang baptis. Eh kahit kaano karami. Hindi ba ano ang sabi nung saying? United we stand, divided we fall. Magtataka pa ba kayo ngayon kung ba't tumihina dating natin? Baptist ka? Anong klaseng baptist ka? Saan ka? Diba? Talagang pag nag-interview, samantalang ikaw na nag-interview, sa totoo lang, hindi ka rin naman karapat-dapat. Ikaw ay niligtas lang ng Panginoon. Hindi ko sinasabing tanggap lang ng tanggap. Maging maingat ka, pero huwag kang maging mapanghusga. Huwag divisif yung spirit natin. As much as lieth in you, live peaceably with all men. Live peaceably with all men. Live peaceably with all men. Ang ibig sabihin, sila, lahat ng tao, hanggat kaya mo. Hanggat kaya mo. Amen? Hanggat binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, eh paano kayo magkakaayos? Eh inaayos na, ayaw mo pa. Paano kayo magkakaayos? Eh hindi ka gumagawa ng paraan. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa sinabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, kung meron kang kaaway, kung merong hindi ayos, hanapin mo ang lahat ng paraan. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Amen? Tama po yung sabi ng isang nag-preach. Members, hindi lang ho ito para sa pastor. Tama ho yung sabi ng isang nag-preach. Maganda ho, kapag ka magbabatian kayo sa church, pagka there's a welcome here, lahat pwede mong ikutan. Hindi yung may lalagpasan ka, amen? Hindi yung may iniiwasan ka. Mga kapatid, yun ang sabi ng salita ng Diyos. Not to think of himself more highly than he ought to think. Diba? Yung haughtiness, high-minded person, mahirap makasundo yan. Diba? Sana ang goal natin is to be forgiving. Diba? To be forbearing and fellowshipping one with another. Ano ang ibig sabihin ng forbearing? Lahat tayo may kahinaan eh. Anong ibig sabihin ng forgiving? Eh, ikaw rin naman pwede magkasala eh. Matuto kang magpatawad. Anong ibig sabihin ng fellowshipping? Hindi yung magkasama lang kayo, kundi magkasama at magkaisa kayo, nagkakaisa kayo. Amen? Meron kasing nagsabi that fellowship is actually fellow in the same ship. Pagka mabilis, ang gandang pakinggan na. Pero alam niyo po ba na po pwedeng yung fellow magkasama sa isang ship, pero walang totoong fellowship? Oho, yung mag-asawa po eh, magkasama, hindi lang sa isang bahay, sa isang kwarto. Pero pag yung mag-asawa niya hindi nag-uusap, walang fellowship. Pag yung mag-asawa niya hindi magkasundo, walang fellowship. Tama ho? Eh, kasi nung bago-bagong mag-asawa, ang laki-laki po ng higaan eh. Parang kaliit-liit na mahuhulog kung magyakapan. Nung tumagal na po eh, parang kalaki-laki po ng at kailangan po maglayo at maghiwalay. Isipin niyo po, mahirap ba sa ministry? O madali? Mahirap. Tapos eto ka, dadagdagan mo pa hirap mo, maghahanap ka pa ng kaaway sa ministry. Masarap yung kahit saan lugar ka pumunta, meron kang kapatid na aakap sa'yo. Hindi
ngayon pag napunta ka sa isang lugar, dyan ako binata, di ba? Talagang naman, baka pag nakita ko, susuntokin ko pa yun. Isipin nyo, lingkod ka ng Diyos, Kristiyano ka, ganun ang lalabas sa bibig mo. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. I believe, ang gusto ng Diyos na klase ng relasyon natin, harmonious relationship. Ang gusto ng Panginoon, yung pong maganda ang samahan natin. At alam nyo, pagka naging maganda ang samahan natin sa mga pastors at sa mga churches, hindi lang harmonious yan, magiging healthy relationship. At hindi lang basta magiging healthy, dahil harmonious and healthy, happy relationship. Ang saya-saya. Amen? Meron po akong naging version ng spelling ng unity. Makinig kayo mabuti. Diba? You cannot spell unity without you. Who can spell unity without you? I cannot. You cannot. We cannot spell unity without you. Kaya nga sabi ko po, you only lonely. I only lonely. Sorry. But listen, sa unity, ito ang tamang spelling. You and I, T-Y. Diba, Pastor? You and I, T-Y. That's unity. Hindi nag-iisa ka. No man liveth unto himself, and no man dieth unto himself. Sa secular version, no man is an island. Hey, we need each other. Pastor, you need your members. Members, you need your pastor. We need each other. Amen? You only, sorry. I only, lonely. But you and I, T-Y. That's unity. At syempre po, pagka-harmonious, pagka-healthy and happy, honorable. Amen? Kasi wag mo nang ipagmalaki yung kinabibilangan mo kung kayo-kayo magkakaaway. Hindi kayo ikararangal. Hindi honorable yan. Ang honorable po, grabe itong church na ito, kahit iilan lang sila, pero tingnan mo yung samahan nila, grabe talaga ang camaraderie nitong mga ito, grabe talaga ang brotherhood nitong mga ito, grabe talaga ang pagmamahala ng mga ito, the best, the best, the best! Hindi ho yung pati si Soriano, natutuya tuloy tayo, nalilibak tayo, yung mga baptist na yan, kasi pera-pera lang yan, tingnan mo sila hindi magkasundo. Nakakaya. Diba? Ano ho sabi ng Ecclesiastes? Ano po ang sabi ng Biblia, mga kapatid? Ano ang sabi po sa aklat ng Psalm? Diba? Sa Book of Psalm, ano sabi niya? Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in... Kaya ho, ang sabi po dyan, it is like the precious ointment. Mabango. Pagka ho tayo maganda ang samahan natin, mabango. Pagka tayo nag-aaway, mabaho. Ay, that's the opposite of mabango. Diba? Hindi yung maganda yung mabango. Kaya ako wala akong pakialam kung matagal, di ba? Hindi pa tayo matagal magkasama at magkakilala. Basta totoong lingkod ka ng Panginoon, magkakampi tayo sa gawain ng Panginoon. Baka wala kang kamalay-malay, down na down pala yung kamanggagawa mo. Nagkakamayan kayo, nagkabayan kayo, nagkaabutan kayo. Di ba? So, tapos, ang laki-laki pala na nagawa. Mga kapatid, kaya ngayon po, sana, sa introduction natin ito, matibay na po kaya yung pundasyon? Wala ko kayong magagawa. Ganun ho ako eh. Diba? Kasi ang alam mo po sa matino na nagtatayo, bago niya itayo ang anuman niyang itatayo, kailangan tiyakin niyang tumibay muna yung pundasyon. Pero pag hindi kayo nakatagal, pwede na ho kayo mauna. Ano ho?
Di ba? So mga kapatid, ang gusto ko lang po, simple lang yung message natin eh. Sang-ayon na ba tayong lahat na kung Diyos ang tatanungin, ang gusto niya sa magkakapatid nagkakasundo? Members, huwag niyo isipin pang pastor lang ito, ho. Pang ating lahat ito. Pero dahil marami tayong mga panauhin at kasama mga pastor, of course, binibigyan din po natin ng diin para sa mga pastor na kagaya ko. Okay? So kaya pansinin niyo po, hindi ba sinabi po dito sa chapter na ito about service, yung reasonable, acceptable service? Tapos sinabi rin po dito sa talatang ito yung tungkol sa separation, kung sino yung dapat nating hiwalayan, kung sino yung hindi natin dapat kaayon, kung sino yung hindi, di ba? Oh, doon po sa service, verses 1 and 2. Doon po sa separation, yung pong verse number 2. And be not conformed to this world, but be transformed your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Tingnan nyo yung kasunod na niyan, spiritual gifts na. Ha? Para saan mo gagamitin yung spiritual gifts? Sa kabuuan ng katawan. Kaya itong fellowship na ito, believe me, nakakalakas to, nakaka-encourage to, nakakatulong to. Amen? Binigyan ng kakayahan ang ating pong tagapanguna, ang ating pong host. At ito po ay ginamit niya to minister. And I can say, mga kapatid, to tell you honestly, all of these Manila pastors, the reason of their excitements, mga kapatid, hindi po gusto lang nilang makita, kundi gusto nilang mapatunayan na napakasarap ding makita at maranasan ang gawain dito po sa lugar na ito. Ganun po yan eh. Napunta kami dito, na-bless kami. Nung ma-bless kami, hindi namin mapigil yung bibig namin. Kinuwento namin sa kanila. Eh ngayon, kahit na gumasto sila ng kanilang pang-aeroplano, yung iba dito, nag-abang pa ng mga promo. Diba? Eh nagkagulo-gulo pa nga kami dahil hindi pwede sa isa eh. Dahil magkakalayo po ng lugar yan sa Manila eh. So, nangyari po, yung iba sa kanila, hindi na na-avail yung promo. Pero hindi napigil. Umatin pa rin. At alam nyo, nangyari sa amin, meron pong sa Usamis bumaba at meron pong sa CDO bumaba. Eh, pero mas maganda rin yun kaysa hindi ka nakababa. Ano ho? Tama ba yun? Kaya from CDO, bumiyahin pa sila uli ng 2 hours. At salamat po kila Deacon Larry. Talagang nakaagapay po sila sa mga Manila pastors. At alam nyo po ba, wala kaming tigil. Lahat ng kwentuhan namin na handito pa kami, hindi pa kami nauuwi. Kami ay blessed na sa conference na ito. We are so blessed by this conference, mga kapatid. At kayo ang may mga kinalaman. Your heart, your zealousness, your excitement in the ministry. Wow! Ang laki-laking encouragement sa amin. Kaya kahit hindi pa tayo matagal magkakilala, from the bottom of my heart and from the heart of my bottom, I would like to tell you that I love you, brethren. Kailangan namin kayo, mga kapatid. Kung alam nyo lang ang naidulot yung encouragement sa amin. Iba-iba po tayo ng laban. Huwag po isipin sa probinsya lang, mahirap ang laban. Matindi rin po ang laban sa Manila. Bakit pa magkakaiba-iba pa yan? Eh, may iisa naman tayong kalaban. Diba? Si Satanas. Si Satanas na nanggugulo sa gawain sa probinsya, siya rin yung Satanas na nanggugulo sa gawain sa Manila. Hindi ko lang alam kung saan siya madalas. Diba? Eh kasi may problema si Satan eh, hindi siya omnipresent eh. Hindi niya kayang nasa probinsya na siya, nasa Manila pa siya eh. Diba? Pero ito encouragement natin. Doon hirap si Satanas. Samantalang yung Diyos natin, kahit nasaan ka, abot ka niya. Kahit nasaan ka, amen? Kahit nasa sulok ka, kahit nasa delikadong lugar ka, kahit na doon sa mahirap na lugar ka, ang kagandahan sa Diyos natin, kaya niya na nasa atin siyang lahat, nasa ministeryo natin siyang lahat. Pero si Satanas, ang hinahanap lang niya, yung talagang gusto siya. Sabi niya, Pastor, bakit ba si Satan parang lagi na lang nasa amin? Gusto niyo ho bang sagutin ko yan? Eh, sagot mo siya. Alam niyo ba, sabi nila, ang Pilipinas daw mahirap na bansa. Pero alam niyo po, tuwing may bibisita sa bansa natin, gusto bumalik uli.
Yung mga sikat na, sino ba yan? Si Bruno Mars? Bruno Mars pala. Bruno Mars tuloy. Diba? Diba? I mean, yung mga Hollywood, yung NBA players, pagpunta nila rito, hindi nila sasabing mahirap ang Pinoy eh. Grabe tayong mag-entertain. Grabe tayong patronize. Grabe yung ating pong pagtanggap. Kilala ang Pinoy sa hospitality na pag tumanggap ng bisita. Ibig sabihin, well-entertained sila. Siyempre, kung ikaw well-entertained, gusto mo pabalik-balik ka. Yun ang sagot. Kaya si Satanas, gusto sa iyo lagi, ang galing mo mag-entertain. Tama ba? Konting lapit sa iyo ni Satanas. Masyado mo siyang iniisip, masyado mo siyang inaalala. Siyempre, tuwa naman si Satanas. Napakaganda nito. Tuwing pupuntahan ko, hindi pa ako binigo. Lagi niya akong inaalala. Dito na lang ako magpapabalik-balik. Ang hirap eh. Sabi ni Satanas, pag sa Maranting ako pumunta eh, pinto pa lang, aalis na ako eh. Amen ang amen yung mga tao dun eh. Resist the devil! Hindi entertain the devil! Di ba? Tapos ngayon magtataka ka pa kung bakit ang dalas-dalas niya sa inyo. Yun ang dahilan. Ang galing mo mag-entertain. Baka sinasayawan mo pa siya. Listen, every time na magtatry ang diablo sa iyo, resist the devil. Sabi mo sa kanya, Satan, you have no place in this ministry. Ministeryo ng Diyos ito. Kaya hindi ka bagay dito, Satanas. Hindi ka bagay dito. Masagwa. Gawain ng Diyos ito. Amen? Kaya nga sabi ko, mga kapatid, yun po ang napakahalagang bagay na dapat natin matutunan. Sino po ang matinong na gusto niya lagi siyang may kaawan? Ewan ko sa inyo, pero ako po, hanggat maaari, gusto ko kaibigan, ayoko na kaaway. At ang gusto ko pong kaibigan, yung abot ng abot, katulad po ni Pastor Kobe. Laging nakaabot ang kamay niya pagkakailangan mo siya. Amen? Teka, mukhang kinabahan si Pastor Kobe sa sinabi ko. Eto po, para matapos na yung mensahe natin, no? Dahil alam ko, marami sa inyo gusto nyo na rin matapos, no? Mga kapatid, simple lang po ang isa-share. Simple lang po ito. Para sa magandang relasyon po natin, dapat alam niyo po yung things to avoid and things to apply. To have a healthy, happy, harmonious, and honorable ministerial relationship, you should know the things that you should avoid and things to apply. Ano po yung dapat nating i-avoid? Avoid to compare yourself to others. Avoid comparing with one another. Diba? Bakit ako? Pareho lang naman kami. Bakit ang ministry ko ang liit, ang ministry niya malaki? Mali kayo! Hindi natin ministry yan! Ministry ng Diyos yan! At kapag ka ministry ng Diyos yan, mga kapatid, hindi sukat ang pinag-uusapan, katapatan! Pag umarap ka sa Diyos, hindi niya itatanong kung gaano kalaki ang building mo. Please understand, Pastora. This is not negative. Hindi po masama na magkaroon ng malaking building. At palagay ko po, katulad ko, mag-enjoy tayo sa ganitong malaking building. Pero siyempre po, pagharap mo sa Diyos, hindi laki ng building ang itatanong niya. Ang itatanong niya, gaano ka naging katapat? Kasi po, di ba sabi ng Bible, pag winelcome ka niya, well done, good and... So, ano po ang binigyang pansin? Faithfulness. Lagi sinasabi ni Pastor Kobe, faithfulness, yung katapatan, mga kapatid, ino-honor ng Diyos ang katapatan, bine-bless ng Diyos ang katapatan. Kaya kahit na ang liit, ang bilang ng iyong gawain, just stay faithful. Hindi pa tapos ang Panginoon. Nasa proseso ka pa eh. Amen. Avoid comparison. You know, in comparing, di ba? In comparison,
Ito ang possible effect. Una, once na ikaw, ikinumpara mo yung sarili mo sa iba, pag nakita mong mas malaki sila, alam mo ang mangyayari sa'yo? Magiging inferior ka. Magkakaroon ka ng inferiority complex. O kaya insecurity complex. Ano ha? May inferior ka. May insecure ka. Hahabagin mo ang sarili mo. Magpi-PT party ka. Alam nyo, sa lahat ng party, yan ang hindi masaya eh. Yung PT party, alam nyo kung bakit? Nag-iisa ka eh. Masarap sa party, marami tayo, di ba? Pero sa PT party, ikaw lang mag-isa yun. Kawawa naman ako. Ganito lang pa ako lagi. Siguro hindi ako tinawa. Siguro sinumpa ako kung saan-saan ka na nakarating. Yun ang magiging feelings mo eh. Magkakaroon ka ng inferior feelings. Pag naman nakita mong mas malaki ka dahil nagkukumpara ka, tignan mo sila ang nilin. Superior ka naman ngayon. Diba? Magkakaroon ka naman ngayon ng superiority complex. Diba? Mga kapatid, tatandaan niyo po ito. Hindi tayo dapat nang mamaliit, lalo na ng kapwa natin. Lalo na ng kapwa natin manggagawa. Ikaw ay pinalaki ng Diyos. Kung ikaw ay pinayaman ng Diyos, hindi ginawa ng Diyos sa iyo yan para magkaroon ka na ng license to criticize, to condemn, and to undermine others. Avoid comparison. Avoid competition. Amen? Ay, saan ba naman kayo nakakita? Magkakakampi, nagkukumpit. Alam niyo po sa basketball, ang magandang dating ng spirito dyan, role player ka. Role player. Aminin mo kung hanggang saan ka lang. Kung ikaw yung alam mo paghawak mo bola, hindi ka na magkandatuto kung anong gagawin mo dito sa bola. Mga kapatid, ibigay mo doon sa kayang mag-dribble. Halimbawa, ang trabaho mo talaga, taga-talon. Yung, di ba? Doon ka naman pakinabangan, yung talon, wala ka naman bola kinuha, talon ka ng talon, di ba? Bakit? Eh dahil charismatic ka dati. Ano? Kaya talon ka ng talon. Naintindihan niyo po ba? Hindi ba sa basketball, hindi isa lang ang posisyon? May dalawang guard. Pero yung dalawang guard na yon, hindi pa rin pareho. Meron pong point guard at meron pong off guard. Diba? So, sa forward, meron pong ano ha, yung isa, tawag natin shooting guard, diba? Point guard. Ano ang trabaho ng point guard? Magturo, point guard. Yeah. Tama po ba yan, Mazar? Si Pastor Chris, nakita ko, mahusay mag-coach eh. Ano ha? Talagang, ano po siya eh. I mean, well-versed sa basketball eh. Diba? Kung tatanungin natin siya, alam niya yun eh. Yung point guard, ito po yung may kakayahan na madala niya yung bola sa kabila. Ang hirap pag nakakuha ka ng point guard na kahit kailan hindi pa nakatawid sa Red Sea, mga kapatid. Yung ba paghawak niya bola ganyan, siya, tapos kamot ng ulo doon, mga kapatid. Ano kung gagawin ko dito? Iuwi ko na lang. Pagka point guard ka, meron kang dribbling skill. Di ba? You can dribble left and right. Like this. Yan po yun. Di ba? Yung shooting guard naman, ito yung dos. Ang tawag po sa point guard, uno. Okay? Ang tawag sa shooting guard, doon po sa off guard, dos. Siya naman po yung medyo may kamay. Aha. Habang nag-dribble siya, bomba siya, pag may tao yan, hanap yan, di ba? Tapos may magpipig, pag binigay doon sa shooting guard, 7 3 points, di ba? Ganun po yun. So ganun din po yung power forward. Di ba? Meron pong 3 na tinatawag, 4 na tinatawag. Yung sentro, saan dapat nakapwesto yung sentro? Nagtataka ako dito sa ating basketball eh. Yung sentro natin andun sa kanilang dapat sa sentro, nasa gitna lang. Di ba? Andyan yung magkabilang court. Sentro ka, dyan ka lang. Sentro. Sa church, hindi lahat magaling kumanta. Sa church, hindi po lahat, mga kapatid, kaya pong mag-song lead. Hindi po lahat nakakatugtog ng violin. By the way, ako po, bata pa lang ako, violinist na po ako. Yes.
Ako po yung naglilinis ng mga violin po nila. Violinis. Ano ho? Oh! Ikaw, hindi ka marunong tumugtog ng violin. O, nakakuha ka na ng idea sa akin. At least, pakinabangan ka man lang. Linisin mo yung mga violin na ginagamit nila. Para hindi marumihan yung leeg nila habang tumutugtog. Ang tawag sa'yo, violinis. Ano ho? May kanya-kanyang role. Mga pastor, kailangan din natin ng isa't isa. Eh kung yung doktor nga yung iba general practitioner. Pero kapag ka ikaw, merong specific na sakit, hindi ka doon sa general practitioner o general, di po ba? Yung general mercantile. Ha? Hanapin mo yung specialist doon. Di ba? Pagka may problema ako, na alam ko yung problema ko, may kinalaman na sa kidney, eh bakit pa ako pupunta doon sa general? Di hanapin ko na yung specialist na alam mong yun ang ididil niya. Yung mga doktor, kinikilala na hindi lahat. Ha? So tayo rin po ganon. Hindi mo titignan na sa gawain, kaya mong lahat. Pastor, kailangan natin ng isa't isa. Eh, ang problema kung magkukompetisyon tayo sa gawain ng Diyos. Ha? At iyan po, kahit sa basketball, kung ang goal nung magkakakampi, kailangan ako pinakamaraming ma-shoot, patay na kayo, talo na yan. Titiyakin ko sa inyo, talo na yan. Bakit? Sapagkat pag nakita nila na buong buhay nyo ng paglalaro, gusto mo, nasa iyo lagi ang bola. Maniwala ka mga kapatid, alam na ng kalaban ang gagawin. Ikaw na lang ang babantayan. At dahil yung kakampi mo sanay, na puro ikaw na lang ang umahawa, di ba? Nanunood na lang po yan. Ang masakit, pag naisipan mo pasa ng bola, baka tamaan pa sa bukaya. Tapos pag sinisi ng coach, eh bakit kasi hindi ka tumitingin? Hindi po, nasanay na ako, puro sa kanya ho kasi ang bola. Alam nyo ho, hindi tayo po pwedeng magpaligsahan sa church. Avoid competition. Avoid condemning others. Avoid criticizing others. Who art thou that thou judges another? Sino ka para maging hukom? Kaya minsan kinikilabutan po ako na may mga pastor na kung mag-condemn, kung mag-criticize ng kapwa nila pastor, sabi ko, ano kaya tingin ito sa sarili niya? Ano yung tanong nyo kanina? Sino tayo? Who am I? Huwag pa tayo, kapatid. Things to avoid. Comparison, competition, condemnation, condemning each other, and criticizing each other. Yan po yung mga bagay na dapat natin i-avoid. Pero siyempre, magandang tapusin natin yung mensahe. Ano naman yung dapat natin i-apply? Yes. Diba? Things to apply for a healthy ministerial relationship. Diba? Una po, carrying each other. Diba? Sabi po ng Bible sa Galatians chapter 6, verse number 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ano ang kasunod? Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Amen? Kung pag-uusapan po ang Panginoong Jesucristo, ang utos niya, magdalahan kayo ng bigat ng isa't isa. Di ba? Tulungan. Carrying each other. At alam niyo ho, gagawin mo lang yan, ha? Kung meron kang care. So, caring for each other. Not just carrying, but also caring. Ha? Diyan ho pumapasok yung tulungan natin sa misyon. Bagamat hindi po kayang suportahan lahat, pero meron kang heart. Lalo na yung nakikita mo na ang sipag naman sa gawain. By the way, ang principle po namin sa pagsuporta ng missionary, hindi po kung sino ang mahirap, hindi po kung sino ang mukhang kawawa. Kami po, ang prinsipyo namin sa pagsuporta, yung support sa mission, ibibigay namin hindi sa kawawa, hindi sa naghihirap, ibibigay namin sa totoo na gumagawa sa gawain ng Diyos. Amen? Yun ang principle ng pagsuporta. Diba? Dahil baka mamaya, kaya mukhang kawawa kasi walang ginagawa. Please don't get me wrong. Ha? Kahit mayaman ka pa at nagmisyon ka, basta totoo na gumagawa ka, masarap na mag-invest sa gawain mo. Amen? Siyempre, sino ba naman sa inyo ang maglalagay ng pera doon sa hindi mo alam kung totoo?
Amen. Di ba? Amen. Tapos, suportahan tayo. Pagka naman ho kayo nagsuporta ng missionary, huwag nyo namang ituring na parang beggar yung missionary. Huwag namang maramdaman ng mga missionaries na parang silang nagmamakaawa. Mga kapatid, hindi po begging ang ginagawa nila. Looking for partners. Partnership po yan. Kaya kami po, kahit sinusuportahan namin sila, equal ang treatment namin. Pare-pareho lang tayong manggagawa. Pare-pareho lang tayong mangangaral. Dapat ang trato natin sa isa't isa, parehas. Tapos kung sinusuportahan naman po tayo, magmalasakit din naman kayo sa nagsusuporta. Diba? Para naman ma-encourage niyo yung miyembro nila, ipakita nyo naman na may ginagawa talaga tayo sa misyon. Para hindi mahirapan yung pastor na encourage po sila. Diba? So, caring each other, caring for each other, and complimenting. Ibig sabihin po mga kapatid, to each other, yung bang give credit to him, credit is due. Pag na-bless ka, o pagka, di ba, i-compliment natin. Pag sinusuportahan ka, i-compliment natin. Kapag ka po naging blessing sa'yo, i-compliment natin. Yun po ang magandang attitude natin, complimenting. Di ba? Kung dapat sasabihin mo sa kanya, alam mo, Brad, kapatid, kung alam mo lang kung ano naging, di ba? Tulad ng buhay mo sa akin, bless ako sa'yo talaga. O kaya ho magandang practice yung kapag kami nagpipreach, hindi ho dahil sa ako ang preacher, kahit sino po ang preacher. Magandang practice ng mga miyembro natin. Kasi minsan, yung mga miyembro natin, yun nga yung sinasabi nila pupunta sa church na parang pato, uuwi na parang auto. Is that right, Pastor? Atin na nga Tapos pagka hindi pa tapos ang service, nasa labas na kagad. Tapos gusto niya yung pastor niya, diba? Dapat ganito, ganito. Paano magiging ganito ang pastor mo? Kung di minsan, hindi ka man lang nagbigay ng compliment sa ginawa niya sa buhay. Ay, one good practice na nakita ko sa Christian life. Every after preaching, dapat nagpapasalamat tayo doon sa nag-ministeryo sa akin. Kapatid, napakahalaga po na. Marami pa tayong po pwedeng talakay. Cooperation is very important. Diba? So, napakahalaga po. Pagka hindi ganito tayo, lalo na ngayon, uso na po yung mga FB. Diba? At talagang pag nakita yung conference na yan, ngayon yan, dami na nagtawagan sa amin sa Manila Kasi sobrang excited ng mga kasamahan natin, na ipopost nila yan Alam niyo, dami na kagad na bless. Natutuwa silang makakita ng conference na katulad dito. Ibig sabihin mga kapatid, mangyayari lang to kapag ka nandoon yung kooperasyon. Members, isang magandang ugali po na tayo mo'y marunong makika-operate sa gawain. Kung ibigyan po ang laban kapag kontra ka ng kontre. Diba? Yun nga ho dahilan kung bakit may mga churches ngayon ayaw na nila ng deacon Ayaw na nila ng diakon na pasok. Kasi yung iba nga worse pa Sabi nila, kasi mga deacons, mga demons. Hindi naman ako naniniwalang gano'n. Hindi ako naniniwalang gano'n. Baka lang nangyari na nakapili ka ng maling diakono. Diba? Baka kasi mayaman, ginawa mong diakono. Diba? Ma-influensya, ginawa mong diakono. Hindi faithful na sa pinagbatayan mo. Yun ngayon. Dahil mayaman, ayun. Nagmamalaki. Dahil luma-influensya, ayun. Nagtangay pa ng iba. Tinangay yung iba. At anong tawag sa mga natangay? Tangay. Kasi baka ang kinuha mong deacon si Deacon Tento, di ba? Kinuha mo si Deacon Porbe, Deacon Bencido. Lalo na kung si Deacon Bert, di ba? Isipin nyo kung Deacon Bert yan. Unsafe yun Deacon Bert. Sorry kung Bert ang pangalan mo for the sake of illustration lang. Ginawa mong deacon si Deacon Bert, ano? Hindi convert di natural. Kinuha mo si Deacon Bencido, natural, tuwing may gagawin ka, hindi susuporta yan. Diba? At ang pinakamabigat, si Deacon Trolado. Ang hirap magkaroon ng deacon na decontrolado. Hindi sumusunod sa'yo. Di ba?
Yung iba nga, ang kinuha, mapanghi pa eh. Mapanghi? Ano po yung mapanghi, Pastor? Yung mapanghinala. Mapanghimagsik, di ba? Mapanghimasok. Yun po ang mga mapanghi naman. Ano ho? Yung iba naman, si Dimas ang kinuha. Sinong Dimas? Di masyadong nagpe-pray. Di masyadong umaattend. Di masyadong nagbibigay. Eh, alam nyo na si Dimas eh. Dimas had forsaken me. Kaya talaga di masyadong magpe-pray yan. Di masyadong magbibigay yan. Di masyadong maglilingkod yan. Di po ba? Ang hanapin nyo yung cooperative. Amen? Ha? Ganon din po sa fellowship natin. Ang masarap sa fellowship natin, mga kapatid, wala pong competition, wala pong comparison, wala pong condemnation, wala pong criticism. Ang maganda po sa fellowship natin, naroon po ang pagdadalahan sa isa't isa, carrying one another, caring for one another, mga kapatid, complimenting each other. Yan po, cooperating with each other. Amen? To each other. Yung po dapat na mangyari. Sana po, God-bless kayo sa concert. Pastor, anong kinalaman yan sa team natin? Wah, isipin niyo po pagka na-apply natin ito, kung gaano karami ang aanihin natin sa gawain ng Diyos. Nakakahat lang yan eh. Eh samantalang kung magti-team up tayo, mag-work together tayo, mga kapatid, maniwala kayo, mas marami ang ani ng Kristyanismo. Amen? Oo, pagpalain po tayo ng Diyos. Tawagin ko po ang ating pong magandang lalaking host. Hindi niya po alam na siya yun. Ano ho? Pastor Toby, sabi ko po, tawagin na natin ang magandang lalaking host. Hindi ko naman po alam na hindi niyo alam na kayo yun. Pastor, tapos na po tayo. Thank you. I have been on the mass topic about how to be successful. I have a copy in my outlet. The word difference. Difference is putting the welfare of others ahead of our own personal pleasures. There is unity defined. Difference is putting the welfare of others ahead of our personal pleasures. Indulging in a pleasure may bring a moment of enjoyment, but a lifetime damage of others. If you are always looking for yourself, you are destroying your life. He that findeth himself shall lose it. It is the will of God that we will be successful. Programa na niyo na maging successful tayo. That's why every time you invite me to come, I bring his presence. Picture na tayo. Sa determination and chika. I hope this morning, magkalita sa tumangan kayo, huwag man tayo mahimo. Magpunay ka ang butang sa mga kabalingon na hindi kayo may bawa na nagkapadulong na ka sa ubos, padulong na ka sa mga kabawa. Our life will not be important. Pastors, hindi nga conference para natin. Lahit din nga conference. I feel it. Labaw sa tanan, nakasalamat ko sa inyong prayer. Our commitment financial ko na hindi sa career is 100% God-made.
God the glory. 100%. Pastor Chris knows about it. But that's useless. Wa anak patahan. But how about the messages today? How about the preaching today? We should not lose the privilege of the messages. You don't need to lose it. Treasure it, that's your own glory, that's your own happiness. Say, mana na, doon sa tulangan, magpasayo na lang kita, magpasayo, Lord, pasayo ako. Pasayo as God. Please. Please come. Nanana sa gawas, yun. Nanana sa babaw, tulog. Sige. You should go out, young people, sige ka out mo. Kamunihan at din atas lisan. Magdugod mo kayo. Simbali sa tinang mo. Please go now. Si Pastor Kunik, nag-plead of revival. Saan ito pag-revive? How can we achieve revival if our attitude is not good? Please let us believe. Nagpuasa ang mga katawan sa Ginoo naghilang din. Ang malating igamit na ninyo, ang inyong pag-ampo, labaw yung igamit sa Ginoo. That we can have this life, we can have this blessings. Naikuma ang Ginoo na natin. Dali si Pastor Chris, ikugma naman niya. During the problem that I was a speaker in La Carlota, I told Pastor Mabalot about it. I spent a lot of thousand, Pastor Mabalot. I bring pastors to come to the mission conference in La Carlota. With the problem first, the pastor Chris, and he takes me. I leave the mission conference to travel from La Carlota to London and Rodi. I spent 36,000 on the trip. Why should I stay for a while here where there's somebody needs my prayer? Amen. Pastor Lord, manaway ka namin. Kami tanan kinapaghinigmain. We are in your midst. How can we achieve revival to God if we will not be united, if we will not love each other? Please forgive us. Please ask the God by your precious blood. Salamat ni Pastor Rudy. Salamat sa prayer ni Pastor Chris and the rest of the pastors that are here who are praying at this conference. Salamat din ako sa preaching ni Bayan. They are wonderful. Salamat ni Pastor. To God in the glory. Salamat kayo. We feel your presence. We feel that movement, Lord. To God in the glory. Aming ibalik mo ang tanan ng himayin. Siliyuhigit ang tanan isang na nahibang sa mga tawag. Para naging waipusan ng mga himayin, waipusan ng mga kasalugan. Ikaw yun. I promise before you that all the glory and honor will be given to you.
we will return. Thank you, Lord.